Pinuntahan nga namin ang lugar na to na parang nasa New Zealand ka. Isa nga to sa pinakasikat na lugar na napuntahan ko mga tol. Pang ibang bansa nga yung vibe pero nasa Pilipinas ka lang. Masarap nga mag nature trip dito at mag-camping. Naganda na nga din kami ng bonfire namin sa gabi. Dahil kami nga yung nagka-camping na wala kaming dalang ilaw. Yung iba nga nag-camping dito kompleto yung mga ilaw nila. Pero kami, umasa lang sa cellphone at dito sa bonfire. Sobrang tahimik at payapa nga dito. Na kung saan, mga kalabaw, kambing at baka lang yung makikita mo dito at yung mga nagka-camping. Makasaysayan niya yung lawa na to dahil mayroong lumubog na simbahan dito mga tol. Ngayong araw nga, ikakabit yung side mirror ni Nognog. Baka lalong umangas at magamit na yan pang long ride. Pero dahil walang rehistro, hindi din yan makabiyahe. Kaya ngayon si Libby muna yung gagamitin natin dahil may mga kasama pa tayong iba. Bumili nga muna ako ng langis para makapag-change oil muna. Kailangan na ngang palitan yung langis ni Libby kaya change oil na talaga. Malayo-layo nga din yung babiyahiin kaya maganda na yung sigurado tayo. Pagkatapos nga magpa-change oil ng sasakyan, ready na tayo para umalis. Bago dumiretso sa biyahe, nagpa-full tank muna kami para sigurado. Sa Skyway na nga din kami dumaan para mapabilis yung biyahe namin. Pagbaba nga natin ng Skyway, diretso na to sa NLEX mga tol. Inutom na nga kami habang bumabiyahe at mag-aalauna na rin ng hapon kaya sabi ko kain muna tayo. Dito na kami kumain sa Only Rice para busog na busog at hindi kami gugutumin sa biyahe. Nagsimula na nga ulit kaming bumiyahe dahil malayo pa yung pupuntahan natin. Pero itong Google Map na ginagamit namin, pinapalabas kami sa expressway mga tol. Kaya walang no choice, lumabas kami dahil hindi ko din kabisado yung papunta doon sa pupuntahan namin. Hanggang sa may nadaanan kaming magandang simbahan dito. Nagbayan-bayan nga kami hanggang sa marating namin tong dinalupihan. Ang sarap nga ng biyahe namin dahil nakakakita na kami ng maraming puno. Hanggang sa marating na nga namin tong Olongapo. May nakasulat nga dito sa palengke nila na aim high, bawal ang tamad. Kaya lagi nating taasan yung pangarap natin at lalo pa nating sipagan. Sa patuloy nga naming pagbiyahe ay nakarating na kami dito sa Subic. Pero Subic pa lang to at hindi kami dito pupunta. Pagkalagpas nga ng Subic, Castillejos na agad. Ako ngayon nagtatravel na umaasa lang din kay Google Map pag hindi ko alam yung pupuntahan. At kapag hindi na talaga matunton, kailangan na natin isama si Magta, si Magtanong. Maganda na nga yung view ng kabundukan na nadaanan namin pero medyo malayo-layo pa kami mga tol. Pero hanggat nagpapatuloy ka at hindi ka tumitigil, makakarating ka sa pupuntahan mo. Alam ko nga mayroon pang ibang daan pero dito kami pinadaan ni Google Map. Pero okay na rin, basta wag lang maligaw at makarating pa rin. Hanggang sa marating na nga namin tong medyo mahirap na daan na to, na kung saan umaalon-alon yung kalsada mga tol. May napagtanungan nga kaming mga motorista doon at sabi nila kailangan daw ng tour guide. Pero pwede naman daw hindi kung kabisado namin yung papunta. Kaya hindi nga kami kumuha ng tour guide. Sabi ko magtanong-tanong na lang tayo para din sana makatipid kami. Kaya dumiretso na kami sa biyahe nang walang tour guide. Medyo palubog na nga yung araw pero hindi pa rin kami nakarating. At dito na namin napagtanto na sobrang lubak ng kalsada at wala na kaming mapagtanungan mga tol. Dahil nagmukha na ngang disyerto tong lugar na to. Buti nga sinundan kami ng isang tour guide at sabi niya ihahati niya na lang kami. Kalahati na lang daw yung sila. Na-realize ko nga din na tama sila. Kapag baguhan ka dito kailangan mo talaga ng tour guide. Dahil nga yung mapa natin ay napupunta na sa lawa. Sobrang lawak ka ng lugar na to at maliligaw ka talaga kapag wala kang tour guide. Maraming batang ay tanga dito ang mga kumakaway-kaway pag dumadaan ka mga tol. Ang sarap nga ng adventure ride na to na kung saan first trip ko yung ganito, yung may extra challenge mga tol. May maliit na ilog na kailangang tawirin pero kayang-kaya naman dahil mababaw lang. Maraming ang liko-liko na kalsada yung lugar na to kaya hindi pwede pagbaguhan ka lang tapos wala kang tour guide. Pasalamat pa rin kami dahil sinundan kami ni kuya at nagkaroon kami ng tour guide mga tol. Disyerto nga tapos may maliliit na ilog at kitang-kita yung kabundukan sa unahan mga tol. Lalo na kapag nakita ng dalawang mata mo, mamamangha ka at maiisip mo na parang nasa New Zealand ka na. Patakip silim na nga at hindi pa rin kami nakarating. Pero may nakita na kaming signage at sign na to na malapit na kami sa pupuntahan namin mga tol. Maraming campsite nga dito kaya depende na lang sa tour guide kung saan niya kayo dadalhin. At sa wakas, sa mahaba-haba naming biyahe, naaaninag na namin yung mga nagka-camping sa dulo. Takip silim na nga nung nakarating kami dito sa campsite. At unang kita ko pa lang sa campsite, namangha at natuwa agad ako dahil sobrang ganda nga mga tol. Dahil gabi na nga, kailangan na namin maghanda ng mga pagkain namin. Pagdating, asikaso na agad dahil wala nang oras at gabi na. Naghanda na din ako ng bonfire dahil wala nga kaming ilaw dito. Cellphone na yung gamit namin. Samantalang yung ibang nagka-camping, kumpleto sila sa ilaw mga tol. Pero lahat nga ng problema may solusyon. At masasolusyonan natin yan sa mapayapang paraan. Nilatag ko na nga din tong camping table na hiniram ko kay Ivan. At dahil ginabi na at hindi na kami nakapamili, ito na lang yung uulamin
namin mga tol. Eto na nga din pala yung setup natin sa bonfire at saka yung lamesa natin mamaya. Ganda din pala yung lutuan namin na very handy lang. Sinabay na nga din namin yung itlog sa kanin para malaga na rin at maulam na rin namin yan. Lagi ko nga sinasabi na napakasimple lang ng buhay. Hindi nga kailangan gawing komplikado ang bawat bagay-bagay. Pagkatapos nga masindihan ng bonfire ay kakain na kami. Pwede kang maging masaya kahit simple lang yung buhay mo. Yung kahit hindi ka sobrang yaman, hindi sobrang dami ng pera mo, at hindi din sobrang ganda ng forma mo. Ang kailangan mo lang, i-appreciate yung bagay na meron ka. At hindi mo kailangan na ipamukha sa iba na mas magaling ka sa kanila. Kung mas higit ka sa kanila. Ang simpleng buhay lang ay sapat na. Kinabukasan, nag-init na kami ng tubig. At napakapayapa nga ng lugar mga tol. Maganda nga ang lugar na to kung gusto mo makapag-isip-isip at mag-unwind. Pero mas maganda to pag may sikat na ng araw gaya nito mga tol. Napakaganda nga ang pagmasdan ng lawa. Na kung saan, nagre-reflect nga yung bundok sa tubig mga tol. May mga naglalako nga din pala ng tinapay dito at nitong mga strawberry na ako. At napaka-majestic nga pagmasdan ng mga ibon na lumilipad-lipad sa ibabaw ng lawa. Parang napapanood ko lang to sa video okay yung video sa TV na habang kumakanta ka may mga lumilipad-lipad na ibon at may mga kabundukan sa gilid ng lawa. Yung mga alagang kambingan nila dito ay hindi nakatali at pagala-gala lang. Masarap nga magkape dito sa umaga dahil sobrang ganda ng view. Tapos madidinig mo pa yung mga tilaok ng manok ng kapitbahay namin habang nagdadab ako. Wala lang, sinama ko lang dahil baka nadidinig nyo na. Maganda pala sa campsite na nakuha namin, mayroon ding CR. Naka solar lights nga yan, tapos mayroon din silang supply ng tubig na pwede din kayo maligo dito. Ganito nga yung forma niyan, napakalapit lang ng parking namin sa lawa. Tapos yung tent namin, napakalapit din sa lawa mga tol. Nakakatuwa ngang pagmasdan yung mga alagang hayop nila dito na pagala-gala lang at hindi nakatali. Ang sarap isipin na nasa ganitong lugar ka no, sobrang payapa at makikita mo napakakalmado ng lawa. Ang sarap nga maglakad-lakad dito sa umaga. Para lasapin yung sariwang hangin at lasapin yung ganda ng view ng lugar na to. Hindi kasi nakakasawang pagmasdan yung mga ganto kagandang lugar. Ganto nga kapayapa yan at ganto katunay. Dahil ang ganda ng kalikasan ay napakatunay at hindi nagbabago. Kung mananatili ka nga sa kalikasan ay hindi ka rin yan iiwan. Hindi kagaya sa kakilala mo na iiwanan ka rin pagdating sa huli. Kaya pag may nangako sa'yo na hindi ka iiwanan, huwag ka masyadong maniwala. Baka prank lang yun. Ganyan yung sistema nila pag naghahakot sila ng paninda dito sa campsite. Bangka yung ginagamit nila mga tol. Nakakatuwa din yung kalabaw dito mga tol dahil pagala-gala lang din. Hindi din sila nakatali at malaya silang nakakapag-ikot-ikot. Kagaya sa New Zealand yung vibes dito. Ganda dito mga tol oh. Meron tong mga kalabaw. Tapos yung mga bundok sa likod natin, para kang nasa New Zealand. Diba? Napakaganda. Tapos ito yung lawa. Yung lawa. Napakalawak ng lawa sa likod natin. Tapos yung damo, napaka plain na plain, parang New Zealand talaga. Tapos yung mga panghakot nila ng mga paninda nila dito, sa bangka nila dinadaan. Yun o, sa bangka. So pag kukuha sila ng mga paninda dito sa campsite, dinadaan lang nila dyan, papunta doon sa may bayan. Doon papunta, yan paikot. Ito yung mga kalabaw oh. Ang ganda tingnan oh, parang nasa New Zealand talaga oh. Sinubukan ko nga ding lumapit sa mga kalabaw kung mailap ba o hindi. Pero feeling ko mailap dahil kapag nasaan ako, doon din sila nakatingin. Kaya umiwas na lang din ako para hindi sila matakot. Dahil kahit saan ako umikot, doon talaga yung mata nila mga tol at lagi silang nakaabang. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mahilig sa kalabaw. Ito nga yung lugar na nagtatagpo yung mga hayop, mga tao at yung kalikasan. Ito nga yung bagay na pwede mong ipagmalaki sa lahat. Dahil yung mga material na bagay na meron ka, pwede pang mawala yan. Pero yung karanasan at experience sa ganitong lugar, lifetime na yan at habang buhay na nasa sayo yan. May mga aita nga na naglalako ng mga souvenir dito. Para suportahan din yung paninda ng mga katutubo dito, bumili na ako ng alkansya mga tol. Galing no? Kayo gumawa nito kaya? Mga handmade po namin ito. Mga bamboo. Ito yung mga porsyentuhan ng ito. Kararating yata yung kahapon boss. Kagabi. Hawak ko na nga itong alkansya dahil ito yung pangarap nating punuin. Sana naman sa pagkakataon na to, mapuno ko na at mabili ko na yung gusto kong bilhin. Dahil mas worth it nga yung bagay pag pinaghirapan mo mga tol. Pagkatapos nga nito ay nagligpit na kami dahil may pupuntahan pa kami doon sa Anawangin ko. Ito nga yung lawa na may nalubog na simbahan. Pero hindi na namin pinuntahan dahil camping lang talaga yung balak namin dito. Sa mga nagtatanong kung anong lugar to, ito yung Lake Mapanuepe dito sa Zambales. Pwede nyo i-search yan sa Google Map, Lake Mapanuepe. Lalabas yan, Lake Mapanuepe, San Marcelino, Zambales. Ganto kagandang lugar nga ang sunod namin napuntahan mga tol. At i-upload ko nga to sa susunod natin na video.